So ito, yung mga may mga asawa diyan na bibili ng sapatos, mag-iingat kayo guys, no? Baka kasi matulad din kayo dito sa missing bride. So ngayon may good news na ngayon ang kapugisan natin sa ilang linggong paghahanap dito sa nawawalang bride, no? So missing bride ay nahanap na. So eto, nagtrending yung video na kung saan eto pumutok sa lahat ng social media yung mismong video ni missing bride, no, na nahanap siya, no. So dito ay nagulat sila sa kanyang kwento. Sa kanyang kwento kung paano siya napadpad doon, no? Napadpad pala ito siya sa Pangasinan. Mula dito sa Quezon City ay nakaabot siya doon sa Pangasinan at dito magugulat kayo. Dahil naglakad-lakad lang di umano daw siya hanggang makadating doon. So, syempre, nawala din siya sa kanyang panandaliang pag-iisip yata, no? Kumbaga, na ano siya. Ang ayon din kasi dito guys, no, sa kwento nitong babae at ng kapulisan, eto daw ay hindi daw niya alam yung kanyang ginagawa. Kumbaga, hindi niya alam kung saan siya napadpad, kung bakit siya umabot doon. Tapos eto, nalaman na lang daw niya na nandun na lang daw siya sa lugar na yun at saka na siya tumawag, no? At sabi may nakakita daw sa kanya at namukaan daw siya ng isang rider, no? Dito talaga ay nagulat yung mga tao at yung kapulisan nung nakuha nila or na-rescue nila itong babae na to na muntikan pang maging suspect yung kanyang fiancé. Parang yato, no? Isipin nyo, buong Pilipinas naghahanap sa kanya tapos eto na siya ngayon. Biglang nagpakita. So yung iba sinasabi dito na baka hindi na daw matuloy yung kasal nila kasi syempre ilang linggo siya nagpakagat-kagat dyan sa lansangan. Mamaya, yung iba pa nga may nabasa akong comment na baka nabutas na daw ito ng mga tambay. Naku po. Sa tingin nyo kaya guys, no? Syempre, isipin niya, saan siya kumakain, saan siya natutulog, di ba? Mamaya, mapadpad siya dun sa mga tambay na walang hiya, di ba? O kung anong ginawa sa kanya. Yan din yung iniisip ng iba. Tapos, ano kayang iniisip ngayon itong fiancé niya, no? So, ngayon, eto, panoodin natin yung video. Dito, magugulat kayo sa kwento nitong nawawalang missing bride, no? So, mabuti na lang at nahanap na siya. Sabay-sabay natin panoodin. Pero bago yun guys, no, baka pwede makisuyo ko sa inyo. Mag-subscribe naman kayo sa ating latest channel news, no? Latest news channel, no? So, malapit na tayo mag 400, no? Subscriber. So, tulungan nyo ako guys na ma-hit natin yung 1,000 subscriber. No? So, eto na guys, panoodin natin yung video. Bibili lang sana ng bridal shoes ng maglahong parang bula ang isang bride-to-be sa Quezon City. Malipas ang halos 3 linggong paghahanap, natuntun na ang nawawalang bride-to-be sa Season Pangasinan. Live mula sa Layo nun nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano nahanap ang missing bride-to-be? Ano mo Julius, nakita si Shera Day 1 ang yung missing bride-to-be na naglalakad sa highway sa may Season Pangasinan. Ayon nga sa kanya, 2 linggo na siya naglalakad kung saan lugar hanggang saan natagpuan na nga siya. Ang nangyari nito, naisipan na raw niya sumakay ng bus matapos nga niya maglakad-lakad at mawala sa sarili. Nakapantulog at nawala pa sa wisyo siya, no? So, naglakad-lakad siya tapos sumakay ng bus tapos doon na bumaba. Mukhang nawala yata siya sa ano, no? Sa, kumbaga nawala siya sa wisyo, nawala siya sa kanyang sarili. Paano nangyari yun, no? walang suot na salamin, ganito natagpuan si Shera Day 1 sa bahay ng Season. Dinala siya sa barangay at doon nakausap ng mga otoridad. Sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes kasama ang QCPD. Panoorin natin ang video na ito. Ayan, tingnan yung kwento niya dito. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Naglakad-lakad siya, madaling araw pa lang daw. So, ang layo naman ang binilhan niya ng sapatos. Sabi nung iba,
Baka tinesting daw yung sapatos kung matibay. Kagad joke na yan. Si Shera nakatakdang iuwi sa kanila sa Quezon City. Nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Ayun. Sinabi niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos umiyak sa tuwang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ito bago magbagong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng pamilya ng bride-to-be. Okay, ang naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana ko anak. Grabe, no? Kawawa talaga yung magulang niya, no? Di natin alam kung talaga na-depress ba talaga to. So, alam nyo naman, guys, no? Pagka tinamaan talaga kayo ng depress, agos yung iba talaga hindi makayanan. Dahil napagdaanan ko din yan dyan, guys, no? So, matindi talaga, guys, pag natinamaan kayo ng depress. Nasa tao na lang talaga kung kakayanin talaga o hindi, no? So, eto, nakakaawa yung magulang ng missing bride na to, no? Na hinahanap siya talaga, no? Simula nung pumutok yung balita na nawala siya, bigla siyang nawala, halos lahat ng tao, no? Pati yung mga netizen, pinaghahanap din siya, no? At pati yung mga kapulisan nadamay din sa paghahanap sa kanya. Siyempre, isipin nyo ba naman biglang naglaho, wala namang bangkay na nakita. Di ba? Doon pa lang mapapaisip kayo eh. Kaya gusto talaga niya masolve to at mabuti na lang ay nahanap na siya ngayon at tumawag na siya. Umuwi ka na. Kwento ni Shera, sa mga pamilya, mula December 10, naglakad-lakad siya. Oh. Hindi raw niya alam kung saan pupunta. Tuliro at hindi niya raw maintindihan ang nangyayari. Hanggang sa sumakay raw siya ng bus patungo ng Pangasinan. Doon daw siya naglakad hanggang sa nakilala ng isang rider. Mistulang palabyo na raw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad. Agad pumunta sa QCPD station pamilya ni Shera para i-report na nakita na ito ng isang rider sa Season Pangasinan. Ayun, may isang rider talaga na nakakita, no, na namukaan yata siya. Isipin mo, hindi daw niya alam yung kanyang kung saan pupunta o ano. Diba nga nagpaalam nga to na bibili ng sapatos. Ano nangyari doon? Paglabas niya ng bahay, nakalimutan na niya yung gagawin niya o yung pupuntahan niya. Tapos kumbaga sa isang iglap, hindi na niya alam yung kanyang ginagawa. Naglalakad na siya, sumakay na siya ng bus, tapos pagbaba ng bus yata, naglakad-lakad ulit. Ano yun? Sa tingin nyo guys, ano kayo nangyari to? Tunay na ano to, baka kailangan siyang dalhin sa ano, no? Sa psychiatrist, no? Upang masuri yung kanyang pag-iisip, no? Baka may diferensya siguro siya sa pag-iisip na hindi alam nung kanyang fiancé. Sa tingin nyo guys, no? Kasi hindi naman tungkol sa kasal yung problema niya, kasi natanong siya dito eh. Sa tingin nyo, ano kaya? Tingnan natin ang pahayag ng kanyang kaanak. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng ano, tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba stress ba sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Julius, tatanungin natin kung tuloy ba ang kasal matapos makita ni Shera. Sagot ng pamilya, magpapahinga muna si Shera at ipagagamot daw muna nila, pacheck nila ang health condition nito kung maayos at humingi sila ng privacy. Pero sa ngayon, masaya ang bagong taon nila at ngayong araw, ngayong gabi ay pagdating ni Shera ay ihahanda nila yung paborito nitong pagkain na sinigang. Wow, sinigang. Bigla to kayo ng asim ah. So, mabuti na lang ay case closed na to, no? At nahanap na siya. Hindi na mababaliw ang sambayan ng Pilipino sa aabang ng balita tungkol kung nasaan nga ba ito at kung anong nangyari sa kanya. So kayo,
wag kayong papayag na yung inyong mga asawa ay bumili ng sapatos. Baka kasi, alam nyo na, baka biglang maglaho din. So, yun lang guys, no? So, comment kayo guys sa video natin kung ano masasabi nyo dito. Mabuti na at nahanap nga itong missing bride. Case closed na, no? At huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel na lagi kong updated, no? Salamat sa panonood.